So, paano ba yung ladders to success, di ba? So, sabi nga no sa video na napapanood natin lagi at pumapasok na sa mind natin, no? So, na nag-trending, sabi niya, step by the step, di ba? So, ibig sabihin, meron talagang step by step, no? Paano natin ma-achieve yung gusto nating ma-achieve, lalo na sa business na meron tayo ngayon. So, I know na yung iba, mostly na mga nandito ngayon, di ba? So, i-comment mo nga, no, I am ready. Di ba? I-comment mo, I am ready. I know ready na yung lahat. So, bago tayo magsimula, no, may mga nagmumotor pa si Coach Ronnie. No, ingat diyan ha. Focus ka sa pagmamaneho ha. Baka pag natawa ka, ha? Di ba? Mabitawan mo yung hawak mo. So, yun, no, I am ready. And of course, pa-comment naman bago tayo properly magsimula. Saan ka ba ngayon, yung location mo? Para alam ko din kung nasaan ka nanonood ngayon. So, yung iba, papasok pa lang, di ba? So, from La Union, di ba? Isabela, grabe. No, Sub-Saharan Davao, grabe naman. CDO, wow, Cagayan de Oro, no? Mindanao, Hong Kong, naks naman, Manila, no? Worldwide tayo, Malaysia, Isabela, Canada, grabe naman. Bigyan ng jacket yan, di ba? Oman, naks naman. QC, di ba? So from Catmon, Cebu, grabe, maraming mga pusa diyan kasi cat. Namon, 'di ba? Cavite, Santiago, 'di ba? So Cebu, no? Grabe. So welcome to our training, 'di ba? So ladders to success or ladder to success. So sobrang ganda nito. It's because itong ibabagsak ko ngayon or no, tonight sa inyong lahat, ito yung base lang sa aking experience, base sa aking kumbaga learnings no kung paano ginagawa yung business for the past 15 years na rin, di ba? So sa online naman, so nasa mga magfa 5 years na rin ginagawa siya ang online business. And sino ba dito, no? Okay lang ba na meron pang humabol Al-Kubar, Saudi, di ba? Sino ba dito, no? Of course, bago tayo properly magsimula, gusto kong makilala yung audience ko ngayon. Meron pang no, yung sino ba tong si RHL, di ba? Nakagrabe naman yung mukha niya, no? Focus na focus yung mga mata, di ba? So, sino ba dito, no? Matanong ko lang, meron ba dito sa Zoom na ito na first time niyang mag-attend or mag-join ng isang networking company? Meron pa bang first time dito? Lahat alam na. Lahat naka-experience ha. Gusto ko lang malaman kung meron bang first time. Pa-comment nga kung meron first time na mag-join sa ganitong business. Sa isang network marketing, online business. Hoy, first time si Coach Ryan, grabe. First time talaga to. First time ulit, nasusubok ulit. Diba? So ibig sabihin, lahat ng mga nandito ngayon, lahat may experience na talaga. Lahat may pinagdaanan na sa past. Di ba? So, lahat ba? No, lahat talaga. Grabe naman. So, dahil lahat pala, no, dumaan na sa mga training, hindi na pala kailangan kasi dumaan na kayo eh. Pero that's good, no? Kung lahat ay nakapag-experience na in the past, congrats. I-comment mo, congrats. So, ang gagawin natin, magko-comment na lang tayo, di ba? Para at least ramdam ko yung, no, kahit hindi man kita nakikita ko naka-off cam ka, di ba? Alam ko na nakikinig ka, focus ka, di ba? So, congrats. Bakit congrats? It's because most of you, lahat ng mga nandito ngayon, ay dumaan na sa maraming training, di ba? Dumaan na sa maraming mga online training or offline sa mga business in the past pero still andito ka pa rin. Still sumubok ka pa rin. Kaya i-congrats mo yung sarili mo. Kasi andito ka, pwede ka namang matulog ngayon. Baka, di ba, dami yung ginawa buong araw, nung nag-demo ka o anong ginawa mo, pero still, pinili mo na nandito at makati ng Zoom. Kaya i-congrats mo. No? And of course, sa mga nandito ngayon, meron bang first time ako nakita sa Zoom? Meron pa ba? O, di ba, nakita na kahapon. So baka, ano, parang nakalimutan ko ito magpakilala kahapon. Ito lang yung speaker na nagtuturo na hindi nagpapakilala. Di ba? Saan kayo makakahanap nun? Alam nyo kung bakit? I-comment nyo kung bakit. Bakit? Di ba? No, nakalimutan ko. Di ba?
Kasi hindi ako yung mahalaga. Ikaw yung mahalaga. Bakit ka nandito? Kasi ikaw yung matututo, no, ikaw yung mag-grow at success mo yung kukunin natin. Kaya ka mag-a-attend ng training. Okay ba yun sa'yo? Game ka ba doon? Di ba? So, but of course, no, daming sinabi, di ba? Hindi lang nagpakilala kasi nakalimutan. But right now, bago tayo magsimula, yung speaker mo niyo rito, no, dati po akong artista, kung hindi niyo lang alam. So, nag-extra sa mga extra hanggang sa no, so wala ako sa hindi tayo artista. So nasa of course ganitong business tayo, online networking industry. And I'm Marlon Radok sa mga nandito na first time, 'di ba? So sobrang blessed lang kasi alam ko sa journey na sinimulan mo ngayon, kagaya ko, gusto mo pa ring mag-grow. Gusto mo pa ring matuto. Gusto mo pa ring alamin kung paano ka mag-level up. Tama ba? Yes, di ba? So tamang-tama. And I know na excited ka na kasi, di ba? Binigyan mo ng oras, andito ka ngayon eh. Kaya ako excited na rin talaga ako and sobrang ganda ng topic. Very practical na alam kong mababaon mo. Kaya make sure sa lahat ng mga nandito ngayon, you can screenshot, di ba? If you have a pen and paper or notebook, training notebook, gamitin mo. Kasi no, mas maiging meron ka na take notes, meron kang babalikan. No, not everything na sinasabi isusulat mo, no. Yung tatatak sa'yo na natuto ka at bumaon sa'yo. Kasi yung pala, no, ay magagamit mo sa negosyong sinisimulan mo ngayon. Game na ba? Excited na ba ang lahat? No? So lahat ng mga nandito ngayon, sobrang gigil and 'di ba? Bumalik ka rin ulit ngayon, kahapon nag-training, 'di ba? And ngayon training na naman ulit. Kasi end of the month, no? And first day of the month. So alam mo, nung ako ay nag six figure, nung isang gabi lang nilinis ko yung laptop ko, yung mga files na mga hindi naman kailangan. So dinilit ko na, pinunta ko, tinapon ko na sa trash, 'di ba? So trash, so naglinis and na-amaze lang ako. Gusto kong i-share. Meron akong video, no, na meron akong video na nag-talk ako sa isang no, stage sa dito sa Cebu sa Shangri-La. Next naman, di ba? So, waterfront pala, waterfront, no? First time ko nag-talk na kumita ako ng 130K in just 20 days, mga ganon. So, na-amaze ako kasi imagine mo, that was 4 years ago na kumita ako ng 100K plus in 20 days. Online. So, pinakinggan ko yung talk ko sa sarili ko, na-amaze talaga ako. Parang, it was more than 4 years ago, pero iba pala, no? Nakakagigil. And isa sa tumatak sa akin sa talk ko na yun na sinabi ko, bakit ko na-hit yung six figure? Bakit ko kumita ng malaki in 20 days? That was 4 years ago. Sabi ko doon, no, I always, no, kumbaga, think, no, na every month, even it is the first day of the month, it is my last day of the month. Ganun yung gigil, ganun yung trabaho. Na parang, minsan pag meron kang hinihit na goal, doon ka na babakbak pag malapit na matapos yung buwan o malapit na matapos yung deadline. So kaya, in the end of the month, kulang. Hindi ka happy o hindi ka satisfied sa goal na meron ka o sa na-achieve mo. It's because doon ka na bumanat eh. Kaya ang ganda ng talk ko 4 years ago, nung na-hit ko yung six figure ko in just 20 days at naimbitahan ako mag-talk sa waterfront, na binanggit ko, I always treat my first day, no, every day as my last day of the month. Kasi ano yun eh, paano mo ma-hit yung six figure mo in 1 month? Or yung income, yung target income mo. Kaya ngayon pa lang, first day pa lang, ibigay mo na yung best mo. Kausapin mo na yung dapat mong kasapin. Isulat mo na yung dapat mo isulat na tao. Presentahan mo na. Huwag mo nang hayaan na pag may event, no, doon mo makikita yung mga kakilala mo dapat na potential na hindi mo nilapitan. Alam niyo, na-experience ko ulit yan nung nag-event sa Cebu.
Kasi hindi pa ako bumabanat eh. Kaka third day ko pa lang ngayon. Di ba? Nabakbak talaga. May mga nakita ko dun sa waterfront na mga potential na leader na friend ko pa sa Facebook. Di ba? Iba yung naka-invite. Kaya sabi ko, this time, manggigigil ako lalo. Kaya dapat, ngayon pa lang, first day of the month, gigil ka na. I-comment mo, gigil ako. Ba't ka pa nagnegosyo kung hindi mo naman isasagad na gusto mo ko yung pangarap na malaki? Tama? Sumugal ka. Hindi lang pera, pati oras. Kaya doon ako excited. No? Grabe, dami kong sinabi. Di pa tayo nagsisimula. Di ba? So ito na nga, magsisimula na tayo. Handa na ba kayo? Di ba? So, ladders to success. Ganda ng topic to. Ito yung, ladder to success. Ito yung, kumbaga, no, journey talaga. Yung step by step, paano ma-achieve yung gusto mo ma-achieve. At ito yung isa sa mga steps ko na ginawa na pwede ring makatulong sa iyo. Tama? So, yan, no? First, magsisimula as you. I-comment mo nga, ako. You. Ako. Di ba? You, ikaw. Di ba? You, ako. Ikaw yan. Di ba? So, magsisimula sa'yo. Kaya kung may salamin ka, di ba? Na maliit, tingnan mo. No? Kunin mo. Titigan mo yung sarili mo. Malaki ba ang tiwala mo sa mukhang yan? Pag tinignan mo yung mukha mo sa salamin, parang hindi ka makakapagpapiin ah. Di ba? May duda ka ba? So dapat mataas yung tiwala mo sa sarili mo na kaya mong gawin to. Na kung nagawa nila, magagawa mo rin. Kasi sa negosyong pinasok mo, bago maniwala yung ibang tao sa'yo, ikaw muna maniniwala sa sarili mo. Tama o tama? Ikaw muna. Bago mo iparamdam sa ibang tao na kaya nilang kumita rito, dapat ramdam mo na kaya mong kumita dito. Bago mo sila ipa-join, dapat ramdam mo na ito na yung negosyong gagawin mo. Kasi mahirap no, magpasali o magpapaniwala ng tao o ikaw mismo kulang ka sa paniniwala sa sarili mo. The secret ingredient, no? Ang pinaka-secret ng ingredient para sa no, step by step ng tagumpay ay ikaw. Hindi importante kung saan ka galing. Hindi importante kung sino magulang mo. Bakit? Napipili ba natin kung sino magulang natin? Napipili ba yon? Comment kayo ha. Oo, hindi. Hindi. Tama. Kasi pag labas, di ba, sa puwerta ng nanay mo, nung tininan mo yung nasa labas, kubo yung bahay, maliit yung bahay, sira-sira, pwede ka bang bumalik? Ayoko to maliit. Gusto ko sa mga foreigner. Di ba? Mayaman, rich kid. Hindi. Hindi mo napipili kung sa kagaling. Pero hindi mahalaga yun. Ang mahalaga sa kapatungo. Anong gagawin mo? Ibig sabihin, nagsisimula sa'yo. Hindi sa mga, no, kumbaga, pamilya mo, magulang mo, kapatid mo, no, katrabaho mo. Lagi mong tandaan, ang isang tagumpay na gusto mong marating, magsisimula sa'yo. No? Agree? Di ba? So ano yun? Ikaw, magkakaroon ka ng experience. Sabi nga nila, we learn from our experience. But we also learn from the experience of other people. It becomes our reflection. May mga mali o natutunan yung iba, you can also learn. So it's a matter of experience. No? Na parang sa bawat experience nagmamature ka. Na alam mo yung bata, pag nainis, konting ano lang, ano nangyari? Umiiyak, nagagalit. Kasi kulang pa sila sa experience. Napakabata pa. Pero ikaw habang nagkakaroon ng experience, lumalawak yung awareness mo. Tama? Hindi ka na basta-basta nagagalit. Mas madali mo maintindihan ang bawat taong nakakasama mo, nakakalubilo mo, bawat sitwasyon because of that kind of experience. Ibig sabihin, of course, we want success. Tandaan mo, no, hindi pwedeng walang experience. At hindi lahat ng experience
yung gusto mo lang. May mga may experience ka na hindi mo gusto. May may experience ka na hindi ganun kaganda. May may experience ka na hindi mo maiintindihan bakit mo na-experience. Pero later on, maiintindihan mo. Lalo na pag tinawid mo na. Kasi alam mo na yung ibig sabihin ng experience na yun. Sabi nga nila, no, magsisimula man ako ulit, pero hindi ako magsisimula as zero. Magsisimula ako with experience. Tama? So it matters. Kaya sa negosyong meron tayo ngayon, i-embrace mo yung bawat experience na i-experience mo. Lalo na ang daming first time. Lalo na sa company natin Infinite, no? It has a lot of infinite experience, infinite possibilities. No? So dapat lumawak yung awareness mo at dapat control mo yung emotion mo. Lagi yung sinasabi ng ating mentor LPG, walang komisyon sa emosyon. Sino ba dito yung emosyonal? Hindi lang nabigyan ng link na kanyang mentor, di ba? Nagalit na. Hindi lang na-replyan agad ng kanyang mentor or coach. Di ba? Ang dami ng iniisip. Hindi na ako, no, hindi na ako iniisip ng aking mentor. Di ba? Di ba? Paano mo i-handle yung emotion mo? Alam mo, sa negosyong to, o sa business, or sa dreams na gusto nating ma-achieve, emotion matters. Paano ka mag-handle ng emotion? Di ba? So, ibig sabihin, this time, no? Kasi, tandaan mo, no? Bawat araw, iti-test yung emotion mo. Sa daan pa lang, no? Kung papasok ka sa trabaho, aalis ka ng bahay, baka may traffic, di ba? Baka ang tagal mo makasakay kung wala kang sasakyan, at kung may sasakyan ka man, di ba? So may mga pasaway sa daan, even small, paano ka mag-react? Because it can change your day if emotional ka sa mga bagay. So, for me, sa akin naman, so malawak yung awareness ko. At of course, no matter what, yung emotion ko, kinukontrol ko siya. Na hindi ako maapektuhan. Kasi happy lang, di ba? Para mas magaan yung blessing. And at the same time, no, ano yung lumalabas sa bibig mo? Ano yung mindset mo? Ito ay ladder to success. Minsan, no, gusto mong kumita ng sobrang laki. Di ba? But magsisimula pala sa'yo. Di ba? Sobrang blessed natin. Meron tayong LPG Live. Ang gandang mindsetting. No? It is an awareness. So, eto lang for me, no? Ikaw ngayon na nandito ngayon. You observe your words. Sabi nga sa Biblia, di ba? Life and death is in the power of the tongue. Sabi sa Proverbs. Ibig sabihin, di ba? Ano yung lumalabas sa bibig mo? Puro ba positive? Puro ba magaganda? At paano lumalabas yung words sa bibig mo sa tao na kausap mo? Maganda ba yung impact sa kanya? Maganda ba yung, di ba, energy na binabato mo? Paano ka ba mag-isip? Sabi nga, pag mag-isip, no, kung mag-iisip ka man lang, gandahan mo na. Gusto mo ng tagumpay, tama? Watch your words and your mindset. Because it will manifest. It will manifest. Goosebumps. If your words are very powerful, very powerful. Ako, sobrang blessed lang talaga na ako, even though we are a starting business, but the blessings are keep on pouring on me. No, not to brag, but grabe yung blessings. Out of nowhere, may magbibigay sa akin ng pera. Di ba? Imagine mo yun. Di ba? Merong blessings na ganito, may blessings na ganyan. So, sabi ko, wow. No? Akala ko, ang problema, yung walang-wala ka na, baon ka pa sa utang, na paano ka maghanap ng diskarte. Minsan, di ba, meron din palang mga concern, no? Pag marami ka ng pera, ano yung dapat mong gagastusin? Di ba? Good problem, di ba? So, doon ka ma-amaze. What are the words, no? They're coming out from your mouth. At paano ka mag-isip? Sa negosyo na meron tayo ngayon, paano ka mag-isip? Sa mentor at upline at coach mo.
Positive ba yung words na lumalabas lagi? Hindi ba nagko-complain? Ay, di ba? Wala pang products, wala pang ganito, wala pang ganyan. Di ba? So, ibig sabihin, no, it's very important. Kung gusto mo mag-achieve ng success, ano yung actions na ginagawa mo? Di ba? Ito rin magmamatter. Hindi lang pala mindset. Galaw-galaw din. Di ba? Ikaw. Di ba? Paano mo minamaximize yung araw mo? Busy ka ba lang? Busy ka ba o busy-busyhan ka lang? Baka hanggang ngayon naglalaro ka pa lang ng online games. Baka hanggang ngayon, no, nagsusugal ka. Hindi maganda 'yon. 'Di ba? Naubos yung oras mo. You are not productive. Baka hanggang ngayon nakikipagchismisan ka nang wala namang kabuluhan. Baka hanggang ngayon nagtatambay ka na yung mga taong kasama mo hindi naman makakatulong sa tagumpay na magkakaroon ka. Every action in this business matters the most. Because action speaks louder than words. 'Di ba? So, yung maraming pains dito, no? Nakaka-amaze, nakakasaludo. Kasi sobrang sipag, sobrang galing. 'Di ba? Kaya sila may result. Tandaan mo, anong meron ka ngayon? Dahil yan sa mga pinagagawa mo. Kung gusto mong may mabago, dapat mayroon kang ulit gawing bago. Growth, ikaw. Baka nakafocus ka lang sa income. Tandaan mo, focus on the growth. Kasi laging sinasabi, the level of your income always depends upon the level of your knowledge. It requires a different level of you. So, ibig sabihin, kailangan mo mag-grow. Kailangan mo mag-grow. Ikaw. And good news, kaya ka nandito ngayon. Kasi gusto mong mag-grow. Tama? Congrats. No? And, eto na. Nagsisimula sa'yo. Doon ka na sa karir. Ano bang karir na meron ka? No, sa mga nababasa ko, maraming local at may mga OF nasa abroad. You are an OFW, that is your career. Di ba? You are a business person, a traditional business person, that is your career right now. No, may trabaho ka, nag-work ka ngayon, that is your career. No? Meron kang inisip bago yan nangyari, inisip mo yan. Di ba? Kumbaga meron kang ginawa bago mo na nakuha yan. That's the career na meron ka. And bakit ka nandito ngayon? Kung meron ka ng career, it's because you want a different career na magbibigay ng malaking pangarap mo. Tama? And to give you an idea sa isang career na pipiliin mo based on expert and successful people, it requires at least 10,000 hours of mastery. Ibig sabihin nun, tuloy-tuloy, araw-araw ginagawa mo. No? Yung career na pinili mo. Nasa mga average yun ng mga 5 years minimum to complete that 10,000 hours. Para maging magaling ka sa isang bagay. Tama? Eh yung doktor ka, nag-aaral ng 4 years, mag-aaral ulit. At nung nakagraduate, mag-aaral ulit. Wala pang specialty yun. Diba? Sobrang haba ng oras. Tayo pa kaya, tagumpay ang pinag-uusapan. Kaya sa mga nagsabi, madali lang yumaman ito, yes. But it takes time. Because something that does not takes time, for me, hindi siya valuable. Eh dito magtatagumpay ka. Magkakaroon ka ng sasakyan. Magkakaroon ka ng magandang bahay. Mabibigyan mo ng magandang future yung mga anak mo, kung meron ka ng anak. Mabibigyan mo ng magandang life yung family mo. Because, no, kumbaga, it requires something para maibigay mo. And one thing na required is yung income na meron ka. Na kailangan mong gumaling. Tama? Environment. This matters the most. Sino laging kasama mo? Sino laging kausap mo? Kaya ako, I value my mentor. If there's a chance, no, kumbaga, to listen, to learn, ginagawa ko, and good news, andito ka ngayon. Isa to sa mga environment na meron ka.
na pwede ka naman sana manood ng mga pelikula, na pwede ka naman sana manood ng mga teleserye, pwede ka man manood ng mga, di ba? Ano yung pwedeng palabas? But the question, andito ka. Yan ba? So, amazing. It matters. Yung environment, no? So, yung long-term goal. Kung nandito ka ngayon, ibig sabihin sa ginagalawan mo ngayon, alam mo sa sarili mo na hindi siya pang long-term. Kasi kung alam mo, parang pang long-term yung ginagawa mo, pang habang buhay yan, eh diyan ka na lang. Meron nandito ka. Di ba? Iniisip mo yung long-term. Na magkakaroon ka ng backup business, na magkakaroon ka ng magandang career, magandang income. Tama? And of course, ibibigay mo yung pagmamahal na you are very passionate. No? Paano ka mag-guide ng leaders? You are passionate. Paano ka mag-reply ng mga kausap mo? You are very passionate. Di ba? Tinanggihan ka lang, no? Nag-reason out lang, iba na yung inisip mo. Eh, wala ka talang pera, hindi ka yayaman. Dami mo na sinabi. Di ba? Maghirap ka habang buhay. Dahil ayaw mong maniwala. Ah, di ba? Kung ayaw nila, di ba? Hindi pa nila time. But sumali man o hindi, you are very passionate gawin yung business. Kasi minamahal mo yung negosyo. Alam mo, alam nyo, I've been doing this business for the past years na. Ito yung pinaka-powerful emotion na ibibigay mo para magtagumpay yung negosyo na mabilis. Pagmamahalin mo yung negosyo na ginagawa mo, no? Good or not good, mahal mo. Di ba? Mga nangyayari. May mga, di ba? Malaki yung income mo, you love it. Di ba? Humina yung income mo, you love it because ano yung learnings, ano yung tinuturo sa'yo. Di ba? Merong sitwasyon na hindi mo gusto, ano yung tinuturo sa'yo. Ilalove mo lahat ng aspect. And that's the career na pinili mo. And sa ginagawa mo ngayon, what will be the impact? Ano yung significance? Transformation na ibibigay mo. Inspiration na napaparamdam mo. Di ba? Kaya wag mo lang gawin ito na basta negosyo-negosyo lang. Dapat alam mo na magkakaroon ka ng impact. Dapat alam mo sa sarili mo na magkakaroon ka ng pangalan, hindi para pagmayabang, hindi para makuha yung achievement na gusto mong makuha, but yung pangalan na titingnan ka ng bawat taong na-inspire sa'yo. Na salamat. Kasi na-inspire ako sa'yo. Na-inspire ako sa buhay mo. Na-inspire ako sa sipag mo. Na-inspire ako sa result mo na kaya mong makuha, kaya ko din. Create an impact. Gawin mo tong negosyo na to, yung career na to, na hindi lang basta join ka lang, attend ka lang, papiin ka lang. No, galingan mo. Give your best. Di ba? Sa trabaho nga, for how many years, binibigay yung best eh. Na hindi naman pangarap yung binibigay. Just to survive, just to earn. Tama? Nag-overtime pa. Ang sipag. Dito pa kaya na it can give you the best life for your family? Diba? No? Gawin mo yung negosyo na may impact. Gawin mo yung negosyo na binibigay mo yung all-out best mo. Ganun dapat. No? And of course, yung mentors na mga nauna, yung mentors na mga kasama mo, ano yung buhay na meron sila? Tama? Kaya I'm the kind of person na I don't highlight my life. No? Kumbaga, if kilala mo ako for the past years, diba, wala nga ako masyadong mga intro video or mga, hindi ako gumagastos, no? Na mga ganun. Bakit? Because for me, no? Tingnan mo na lang yung buhay ko. Look at my life. Is my life an inspiration to you? Yun ang prinsipyo ko. Yun ang mindset ko. Kasi pwede ako magpakita ng magandang palabas dyan, pero hindi mo ramdam sa buhay ko. Hindi man ako ganun ka showy, pero ramdam mo sa buhay ko na ito rin yung buhay na pinapangarap mo. Kaya sabi ko sa sarili ko, every single day, I'm blessed. My life is blessed. No? And I'm so blessed lalo kasi may mga mentors na
gumagabay na may mga buhay na gusto ko rin magkaroon kagaya nila. Na maging yung inspiration na binibigay nila, yung impact na naibibigay nila. So that's the career na meron ka ngayon. It requires your time. Huwag muna isipin na kumita ng malaki. Di ba? Ang tanong, nagbigay ka ba ng oras? Parang pag-ibig lang yan. Hindi ka lang basta nagpo-provide ng pera. Dapat nagbibigay ka rin ng oras. Tama? So, yun. Learning ba? No, i-comment mo nga, learning. Inspired ka ba? Di ba? Career pa lang tayo. Napaka, no, baba pa. Ang haba pa ng steps. So, next is personal development. So, ano yung meron doon? Number 1, selling skills. Meron magsasabi dito, hindi ako marunong magbenta, mahihiyain ako. No? The moment na nag-apply ka ng trabaho, nag-fill up ka ng resume mo, you're already selling yourself. The moment na nagkaroon ka ng partner, or kung ikaw babae, di ba? Alam ko, mostly, di ba? Babae nililigawan. Hindi ka pa man nililigawan, nagpapaganda ka na. Di ba? Nagbibihis ka na. Naglilipstick ka na. Di ba? Nagvivida glow ka na. Next naman. Kasi binibenta mo na yung sarili mo na mapansin ka ng crush mo. Pero hanggang ngayon, sa iba pa rin siya tumitingin. Baka kulang ka pa sa himas ng bida. Tama? May process din yan eh. May ladders din yan eh. Baka sobrang kapal ng mukha mo. Inaano pa. Maghintay ka lang. Baka lumabas yung bagong products natin na mapalitan agad yung mukha mo. Joke lang. Diba? So, ibig sabihin, in everything we do, we are selling. Sa trabaho, di ba? Lahat, it involves selling. Paano tayo manamit, no? Binibenta natin ang sarili natin. So, kailangan mo lang i-develop. Kailangan mo lang mas galingan. Lalo na sa negosyo ka. And one of the requirement sa business is you know how to sell. Tama? I-enhance mo. Part yan. Communication skills. Alam nyo ba na hindi ako ganito magsalita before? At hindi pa ako nagsasalita before? Kasi bata pa ako. Nang lumaki na marunong magsalita, di ba? So, ibig sabihin, communicate, di ba? Hindi kailangan magaling magsalita. No? Pero, pag araw-araw mo siyang ginagawa, araw-araw ka nagpapaliwanag ng negosyo, inspired, gagaling at gagaling ka. Mark my word. Gagaling at gagaling ka. Kasi, kahit pa pumikit yung mga mata, no, alam mo na kung anong lalabas sa bibig mo. Kasi lagi mo na siyang sinasabi. It will definitely improve how to handle situation. Kasi sa negosyong pinasok natin, hindi lahat ng sitwasyon gusto natin. May mga taong lalapit sa atin na hindi natin gusto. May mga sitwasyon na ipapa-experience sa atin na hindi natin gusto. Paano mo i-handle? Paano ka mag-isip? Diba? Ano yung awareness? So, ibig sabihin, i-develop mo yun. It's not instant, but through training, through experience, through learnings, through guidance, no? Alam mo na kung paano mag-handle ng sitwasyon. And of course, paano ka mag-handle ng tao? Because we are in a people's business. Hindi lang opinion mo ang mahalaga. Hindi lang desisyon mo ang mahalaga. Hindi lang laging tama ka, yun ang mahalaga. Minsan alam mo paano mag-handle ng tao na magtagal siya sa'yo. Kasi alam mo kung paano siya i-handle. Because we are in a people's business. Kailangan mo aralin yun. Ay, mali pala yung nasabi ko. Ay, sobrang bait ko pala. Ay, sobrang strict ko pala. Ay, sobrang hindi ako nakikinig. Ay, sobrang taas ko pala. Ay, sobrang... You have to evaluate. At marunong ka rin makinig sa salita ng iba. Ask suggestion sa iba.
no? For you to able to learn. Kasi kung walang magsasabi sa'yo, paano mo malalaman? Tama. This is how to handle people. No? Adaptability. Kung dati field, paano ka mag-online? Paano ka dumiskarte? Kung dati food supplement, paano yung mga pangpaganda, pangpagwapo? Kung dati insurance, di ba? Marunong ka mag-adapt sa ikakaganda ng negosyo mo. Hindi pwedeng, ay hindi ako marunong yan. Ay hindi ako magaling. Gagaling ka rin. Makukuha mo rin yan. Matututo ka rin. Ako, hindi ako marunong mag-edit or something and everything. Sabi ko, magpapa-edit na lang ako and everything. Pero later on, pag ginagawa mo at ginagawa, nai-improve ka talaga. In-embrace mo yung bago sa buhay mo. In-adapt mo siya. Tama? And of course, business platform. Kaya tayo may training na ganito. Kasi, no, naka-record to. And meron tayong isang training kahapon, pangalawang training ngayon. And yung pangatlong training will be the Facebook training na matututo ka paano i-maximize yung Facebook mo. Abangan. So, nakasave para at least sa mga bago na hindi naka-attend ngayon, mapapakinggan pa rin nila yung training na to. So, even though we are a starting company, we are a starting community, but sooner or later, we will be a system-based company, a system-based community, a system-based culture na nakasistema na. At yun yung nagpapagaling at nagpapamassive ng results. Kaya right now, with the core leaders, we are nagko-collab just to create the best system. And kaya tayo merong training, this is part. And of course, is trend. Sabi ko nga kahapon, on all ages, our products are trend. Kaya malupit, one account lang tayo. Kaya malupit, ang ganda ng marketing plan. Napaka-trend. Easy to duplicate. Left and right lang, dalawa, tapos na. Napakadaling in-network. Napaka-duplicable. Income-wise, kaya mong kumita na malaki na hindi naapektuhan yung kumpanya. Di ba? Time management, na-manage mo yung oras. Kasi online lang naman. At kung mag-field ka man, depende sa oras mo. Tama? Ito yung isa mga pinakamahalaga. Leadership skills. Sa karir ng pinasok natin, it requires leadership skills. No? Be the head, not the tail. Anong point ko? Huwag ka lang basta, it's good to follow, di ba? It's good na may mentor kang ginagawa. But dapat, hindi yung ako talaga head, no. Ikaw yung maging head sa sarili mo. Magkaroon ka ng initiative. Negosyo mo to. Dapat you have to show how it's done. Show the way, lead the way, how it's done. Kasi leader ka. Hindi pwedeng humataw kayo dyan. Gawin nyo lang yan. Ipakita mo na humahataw ka. Ipakita mo na may result ka. Ipakita mo na may pay-in ka. Ipakita mo na ginagawa mo yung business. Na hindi kailangan tapiking ka pa, hindi kailangan i-remind ka. You have the initiative. Because ikaw yung head sa sarili mo, negosyo. Lead by example, ika nga. Yeah. And of course, when it comes to leadership skills, who is leading the team? Next, diba? So sabi ko nga sarili ko, kaya tayo may training na ganito, no? Sabi ko, I will lead something na meron akong magagawa. I know we have mentors. I know we have upline staff earners. We have our owners. But dapat mag-step up ka. I-comment mo, step up. I-comment mo, step up. Diba? Dapat mag-step up ka. No, you have to lead yourself. You have to lead your team. Yung system na binagsak ko, 4 nga lang yun eh. Diba? But you have to lead them. Diba? And lagi mong tandaan, when it comes to leadership, it requires, dapat yung stability ng emotion mo, stable. Hindi ka basta naapektuhan. Hindi ka basta-basta nagagalit.
Hindi ka basta-basta kumukuha ng opinion ng isang tao. Dapat marunong ka mag-balance. Dito, emotion matters. Bakit maraming nawawala sa negosyo? Kasi hindi stable yung emotion. Makorek lang ng konti, ayaw na. Eh, papagalitan tayo dyan. Di ba? Ang dami ng sinasabi. Nawala na tuloy. Di ba? May mali lang na konting na experience or nakita, ayaw na. Na-delayed na yung products. Ang dami ng sinasabi. Tama? It's the stability of your emotion. Kasi, lalo na if you are a leader at you are leading a team, lagi mong tandaan, nakatingin sila sa'yo. Di ba? Ano yung emotion mo? No? Kasi sa negosyo, hindi lahat up. Meron always, may bababa ka ng konti, aangat ka na naman. So, how's your emotion? So, and of course, no, malapit na tayo. Second to the last, I think, or third to the last. Your network is your network. No? Yun. Kailangan nag-forward. Diba? Nag-forward yung ating ano. Yun. Kailangan ha. Yun. Ayan. Kita ba yung screen ko? Nakita? Yes, nakikita? Kita yung screen? Yes, kita na. Yun na nga. So, balik tayo. Your network is your network. Ibig sabihin, nung nag-post ako kanina, 2 months ako just today, pero nasa mga 70 plus na yung tao na meron ako left and right. Yes, it can be leverage. Kasi meron ako kaliwat kanan eh. Kaya nga sinabi ko, fastest way to leverage. Wala pa masyadong ginagawa, marami ng tao. Tama? So, anong gagawin mo? Paramihin mo palalo. Kasi your network will be your net worth. Pag lumaki yung network mo, lalawak yung leverage mo, lalaki yung income mo. Ganun lang ang simple logic. Basic. Di ba? Meron ka, you belong to a community. Ngayon, paano ka magbibuild ng sarili mong community? Hindi para ipagsigawan na meron kang sariling community. No. Na of course, no, you are leading the way. Di ba? Results. Ano results na meron ka? Because that will create an inspiration. Di ba? Direction. Di ba? Saan patungo? Paano mo sila nililid? Saan ka patungo sa ginagawa mo? Ano yung ginagawa mo araw-araw? Papunta ba sa result na gusto mo? Love mo ba yung result na meron ka? Kasi kung hindi mo gusto yung result na meron ka ngayon, huwag mong hayaan na ganun lang lagi. Galingan mo. Di ba? Gawin mo. Di ba? Ikaw yung mag-guide. And of course, ginagawa mo tong business na to, happy ka. At ini-enjoy mo yung journey. Hindi yung, kumbaga, trabaho ka lang ng trabaho, hataw ka lang ng hataw, hindi mo na na-enjoy. No? Yes, given, kikita. Given talaga, kikita tayo dito. Nagsipag ka, nag-workout ka, left and right, may pairing, may, di ba? You will earn. Given na yun. But ini-enjoy mo. Yung learnings, paano ka kumausap ng tao, even yung rejections, ini-enjoy mo. Kasi you are learning. Hindi siya nag-join kasi ito yung nasabi ko, dapat pala ito yung sinabi ko. Dapat pala ganito ko kinonvince, dapat pala ganito ko kinausap. Dapat pala ito yung diskarte ko. So, even, no, those lapses, ini-enjoy mo. Kasi nag-grow ka. Ganun yung buhay. Ganun yung pag-build ng network. Tandaan mo, yung income na meron ka, it depends kung gaano kalaki yung network na meron ka. Kung ikaw pa lang mag-isa, good. Bakit? Mas magiging focus ka, i-develop yung sarili mo. Pag may mga tao ka na, good. Kasi you will lead by example. Gagawin mo yung best mo. You will show them the way. Yung result, makikita nila sa'yo. Kasi yung result, hindi lang dahil sa mga tao meron ka. Doon mo iaasa. Given na yun.
dapat yung result mo manggagaling sa'yo. Paano mo binibuild? Paano mo pinapakita? Tama? Because it matters the most. And higit sa lahat, again, ini-enjoy mo. Bawat ginagawa mo, bawat araw na lumilipas na ginagawa mo tong business. Bawat learnings, bawat nakakausap mo. No, soon, yung products may enjoy mo. Tama? And second to the last, you deserve it. Imagine mo nagsimula sa'yo, nag-build ka ng career, nag-improve ka sa sarili mo. Ang ganda ng business platform, sinunod mo, in-improve mo, di ba? Ginalingan mo, na-develop yung leadership skills mo, gumaling ka, natuto ka sa bawat taong nawala at bumalik, at mga bago, at ang mga andyan. Di ba? Lumaki, lumiit yung network mo, natuto ka. Hanggang alam mo na kung paano i-keep. Alam mo na paano palagawin. Alam mo na paano i-stabilize. And of course, dahil ginawa mo na yung lahat, ginalingan mo na, dapat ramdamin mo. You deserve it. Yung result ngayon, i-feel mo. Thank you. Di ba? Embrace it. And of course, be grateful about it. If you have a grateful heart, you will attract more blessings. Ang sarap pumasok ng blessings sa mga taong nagpapasalamat lagi. Tama? No, be grateful. Thankful. No? Pasalamatan mo yung Panginoon every single day in all blessings na nare-receive mo. Tama? Embrace mo yan. Because all of it, you deserve it. Hindi lang siya ibibigay sa'yo dahil binigay yan sa'yo. Binigay yan sa'yo kasi you deserve it. I-comment mo, I deserve it. I-comment mo, I deserve. I deserve all the blessings. I deserve all my dreams. I deserve my income. I deserve a higher income. I deserve a best life. I deserve the life that is amazing for my family. I deserve my dreams to achieve. Dapat ramdam mo na deserve mo. Kasi alam mo sa sarili mo na every single day ginagawa mo yung best mo. Walang walang negative na nakapalibot sa iyo, walang negative na nasa mind mo, iniisip mo. Positive. You deserve it. 'Di ba? Ramdamin mo 'yun. Isa puso mo, araw-araw mo. Meron nag-join sa iyo, I deserve it kasi alam ko i-guide ko 'to. 'Di ba? Merong opportunity, may blessings na dumating sa iyo. I deserve it kasi alam kong magaling ako. Dapat deserve mo, ramdam mo. At nagpapasalamat ka every single day na binigay sa iyo. Sa dami-dami ng pwedeng pagbigyan yan, ikaw yung binigyan. Tama? So, ganun kadali. And once those step by step ng ladders, ng stairs, you will get your big dreams. Yung malaking pangarap mo. Sasakyan, travel, di ba? Ako, na-amaze nga ako eh. Kasama ko yung wife ko, kausap ko siya lagi. Saan tayo, di ba? Local lang muna. Tapos we will have an international travel this year. Imagine mo yun? Kumbaga, you have a partner na kasama mo sa bahay or yung business partners mo, mentor mo, nagkukwentuhan kayo, ano yung mga pangarap. Di ba? Saan kayo magta-travel. Di ba ang sarap? Ang sarap ng ganitong career. No, ano yung coach na gusto mo, ano yung sasakyan na first car, second car, na gusto mo ma-achieve, gusto mo i-drive, di ba? Dapat ramdam mo na. Ini-embrace mo na. Ano yung education na mabibigay mo sa mga anak mo, di ba? It matters. Sarap pag-usapan. It's also already a big dreams. Di ba? Saang charity ka di ba? Mamimigay. Di ba? Ang sarap sa feeling. Ano yung investment na nasisimulan mo, can give you more income.
mga properties na nabibili mo kasi kaya mo na. Lagi nga sinasabi ng mentor ko, mangarap ka na malaki. Mangarap ka na malaki. Mangarap ka na malaki. At ito yung dagdag ko. Mangarap tayo na malaki or dapat you are responsible for that big dreams. I-comment mo responsible. Ano man yung dumating sa'yo, you are responsible. May leader na ibigay sa'yo, you are responsible. Inintrust ka ng pera, you are responsible. Pinagkatiwalaan ka ng tao nagtiwala sa'yo, you are responsible. Binigyan ka ng negosyo, galingan mo because you are responsible. Nilatag sa'yo yung platform, aralin mo because you are responsible. Sabi nga ng kaibigan ko, no? With great powers comes with great responsibilities. Tama? Bibigyan ka na malaking pangarap eh. Ang question, are you responsible? Responsible ka ba sa mga salita na lumalabas sa bibig mo? Responsible ka ba sa mga actions na ginagawa mo araw-araw? Responsible ka ba sa mga tao na nakakahalubilo mo? Positive ka ba mag-isip sa bawat taong nakakausap mo? Eh, pag may taong ayaw mo, diba, paano ka mag-isip? Sometimes it's very, you know, small, but it matters. Kasi kahit maliit, pag naiipon, lumalaki. Kaya kung mag-iipon ka man lang, mag-ipon ka ng magandang salita, mag-ipon ka ng magandang pag-iisip. Be responsible. You want a big dreams? Be responsible. Ito nga, no? I always been praying sa Panginoon. Di ba na, Lord, trust me this time. Trust me. Give me the blessings. Because I will become a blessings to many. Hiningi ko yan. And God is always faithful. Bless. Kaya sabi ko, this will be a greater purpose. Na bawat gagawin ko para sa iyo. Para sa mga tao na nagaganda rin yung buhay. Be responsible. Because if you are responsible with small things, pagkakatiwalaan ka ng Panginoon ng bigger things. Amen? Di ba? Ano ba to? Kala ko ba training to? Parang, because I always believe that everything we do, di ba? If partner mo siya, everything will be aligned. You will never go wrong. Your path will be right. So for me, ramdam ko siya eh. Kaya sabi ko, this time, nagagawin ko itong business, Lord, you're my partner. Kasi, yung Panginoon, Ama natin siya. Tama? Tama ba? Do you agree? That God is our Father? Amen? No conversation pala to. Do you believe? Do you believe? O, di ba? Naniniwala ka ba na yung Panginoon natin, no? Tatay mo siya? Ama mo siya? Naniniwala ka ba? At naniniwala ka ba na mayaman siya? Na He owns everything. He is in control. The blessings that you are having, He is in control. The life that you have right now, He is in control. Naniniwala ka? He owns you. He owns everything. He is our business partner. So, ibig sabihin, no? Be responsible. Pinagkatiwala sa iyo yung buhay mo ngayon, galingan mo. Sabi nga ng mga successful, kung pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yan. Pero kung namatay ka, tumanda ka, na mahirap ka pa rin, kasalanan mo na yan. Kasi binigyan ka ng maraming opportunity. Nakapasok ka sa maraming opportunity pero hindi mo ginalingan. Hindi mo binigay yung best mo. Hindi mo sinipagan. Hindi ako galit. Di ba?
Gusto ko lang maging successful ka. Kasi nandito ka. Kasi ang tagumpay, kaibigan, kapatid, ikaw na nandito ngayon, ilan tayo ngayon? We are 53, kahapon 59. Ngayon bumaba, 53. It's alright. Di ba? No? Ibig sabihin, no? Kahit paano yung ibagsak ko araw-araw, kahit paano yung training na ibagsak ko araw, kahit anong ituturo ko araw-araw ng mga mentors natin, no? Kahit gaano kaganda ng company na meron tayo, kung hindi mo, no, ibibigay yung best mo, hindi mo tatrabahuin, you can never get your dreams. Kasi tandaan mo, walang ibang kukuha ng pangarap mo, ikaw pa din. Walang ibang kukuha ng tagumpay mo, ikaw pa din. Walang magbibigay ng malaking income sa'yo kung hindi mo tatrabuhin. Ibig sabihin, ikaw pa din. Nilatag na sa'yo lahat. Depende na lang kung paano mo siya kukunin. Yung malaking pangarap. Because, pwede naman makontento. Pwede naman okay lang. Nakakain naman ako, nabibigay ko naman. Pero iba pa rin yung naibibigay mo. Yung best more sa mahal mo, sa mga anak mo, sa pamilya mo, sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo. No? Amazing, no? Na sobrang inspired talaga ako every single day. I know, parang I work so hard, I work best of every single day of my life, no? Meron nga akong kausap kanina, no? Bago ako nagsimula dito, sabi niya, parang antok na antok ka, di ba? Parang, parang antok na antok ka, sabi niya ganun. Because I know I did a lot of things and I'm not yet done. Andito pa ako ngayon sa harapan niyo, talking in front of you. Because I know I am responsible. I know I am blessed. Bago ako magtapos, no, this is a training. Yes. Ladders. Gusto kong magtagumpay ka. Gusto kong ma-achieve mo yung buhay mo. Bago ako magtapos, gusto kong iwan sa'yo to. No? Happy ka ba sa ginagawa mo lang ngayon? Wala mong may kulang. Sapat na ba yung sipag mo o may kulang? Kung ikaw magulang katulad ko, may mga anak ka, happy ka ba sa bawat araw na naibibigay mo sa kanila? Tingnan mo sila. Isipin mo sila. Sapat na ba yung naibibigay mo sa kanila? Kasi kung hindi, gumising ka. Nilatag na yung opportunity. Don't complain. Make use anong meron ka. Gawin mo kung anong meron ka. Kasi alam mo hindi pa sapat. Kasi alam mo kulang. Ikaw naman, malaki ka na ngayon. Nagnegosyo ka na ngayon. Negosyante ka na. Nagpo-post ka na ng mga income. Malalaking kitaan. Di ba? Ang sarap pakinggan. Ang sarap basahin. Tanong ko sa'yo, kailan ka nakapag-give back sa mga magulang mo? Kailan ka nakapagbigay? Ay, maliit lang na bagay na nagpapasaya sa kanila. Baka pwede mong isabihin, hindi ako makapagbigay kasi ako nga alanganin. Kaya nga bakbakin mo to. Kaya nga trabahuin mo to. Kaya nga gawin mo yung best mo. Kailan mo na-treat yung magulang mo? Kailan mo nabili ng mga damit? Nabigyan man lang ng pera. Nabigyan man lang ng grocery. Napa-experience man lang yung buhay na hindi man lang nila na-experience. Manggigil ka dapat. Manggigil ka. Kasi alam mo kung bakit? Mabilis lang ang mundo. Mabilis lang ang taon. Minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Minsan lang silang mabubuhay sa mundo. Kaya i-all out mo na. And higit sa lahat, sarili mo. Happy ka ba kung ano meron ka sa'yo? Okay ka lang ba? Tandaan mo, hindi ka bumabata. Kaya habang may lakas ka, habang may galing ka, i-all out mo na. Ibigay mo na. Kasi tandaan mo, maraming naghihintay sa'yo.
Maraming umaasa sa'yo. Na someday, ay bibigay mo yung pangarap na deserve mo at ng family mo. Kaya magsipag ka. We are in a company na sobrang ganda. Infinite. Pangalan pa lang. Pangalan pa lang. Infinite blessings. Infinite opportunities. Infinite income. Infinite possibilities. Ikaw na lang yung kulang. Gaano ba ka-infinite yung galawan mo? Gaano ba ka-infinite yung mindset mo? Gaano ba ka-infinite yung puso mo? Na ibigay mo yung best mo. Get your big dreams, and be responsible. So, inspired ka ba? Happy ka ba? Iba pala yung training ko, no? Dumidiin sa dulo. Kasi, hindi ko, no, hindi ko naman, kumbaga, this is, lumabas siya kasi kailangan mo siyang marinig. Panggigilan mo to. Panggigilan natin yung negosyo. I-all out natin to.